Yes. Napakasakit para sa isang ina na mawalan ng anak. Ito ngayon ang nadarama ng isang OFW kasambahay sa Tabuk City, Saudi Arabia. Nang dahil daw sa kapabayaan ng hospital, kaya namatay ang kanyang anak. Kaya't labis ito ngayong nagsusumamo ng tulong sa publiko na matulungan siyang i-share ang video para mapaabot sa mga kinauukulan. Kay Senator Raffy Tulfo ang kanyang panawagan. Ito'y para matulungan siyang mabigyan hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak na di umano'y pinabayaan lang ng mga staff ng hospital kahit hirap na itong huminga. Nakakadurog ng puso ang video na ito, mga kababayan. Sa kabila kasi ng sakit na nararamdaman nitong bata at sinasabi na hindi niya na kaya, ay wala man lang ginawang agaran aksyon na ginawa ang hospital para mailigtas yung bata na nag-aagaw buhay. Dok, di po ba talaga siya malilipat ng hospital kahit may ambulansya? Di po siya malilipat ng hospital? Saglit lang, kino-coordinate pa po kasi nila sa ibang ospital. Ano? Po ba, yung pasyente, mamatay na rin po kasi ito. Yung pasyente nyo po kasi sa totoo lang is high risk. Ibig sabihin po medyo delikado. Ano man ang mangyari sa kanya dito, may mga para saan po yung pinirmahan po kanina? Nag-waiver na po ba kayo? Yung pinirmahan po na lilipat daw po ng ospital, wala naman po. Tumawag naman po ng ambulansya, hindi naman po linilipat ng ospital. Pinapirma po ako na... po kasi nila. Pababa naman yung bata. Kung ibabiyahin namin kayo, mahirap naman ibiyahin ng ganyan yan. Kaya kailangan may stable siya, ha? Narinig nyo, mga kababayan, sabi nitong taga-hospital, kailangan pa daw di umanong maging stable ang lagay ng bata bago ito ibiyahe sa ibang hospital. Kung ganoon pala, bakit hindi nila kaagad ginawa upang maging stable ang lagay ng bata habang nakikipag-coordinate sila sa ibang hospital? Kita na nga nilang hirap ng huminga ang bata at sinasabi na nitong hindi niya na kaya, pero wala silang ginawang aksyon para maibsan man lang sana yung paghihirap ng bata habang naghihintay ng sagot sa kabilang hospital. Puro lang sila daldal. Ganito na ba talaga ang sistema ngayon ng mga ospital sa Pilipinas? Yung kailangan pang pag-aantayin yung pasyente na hirap na? Kaya mas mabuti siguro na kapag may ganitong klaseng problema, dumiretso na kaagad tayo sa malaking hospital. Dahil napakahirap po pala, imbis lumapit tayo sa hospital na malapit sa ating lugar para maagapan tayo kaagad, ay doon pa tayo mapeperwisyo. Kaya nasabi ngayon ng ina ng bata na isang OFW, kung inagapan daw sana kaagad ng hospital, na isugod kaagad ng ambulansya, di sana buhay pa daw sana ngayon ang kanyang anak. Dagdag pa sa post ni Kabayan, ang dami nilang paliwanag na akala mo simpleng sakit lang ang nararamdaman ng anak ko. Sinabi mo na ngang hindi mo na kaya, pero pilit pa rin nilang pinipilit yun sa kanila na sasabing hinihintay lang ang sagot sa kabilang hospital. Kaya nga may ambulansya para ilipat ka na kaagad, pero di nila ginawa kesyo ganyan ganun naghihintay pa ng sagot at sasabihin pang mag-relax at huwag kabahan. Kahit sinasabi na ng anak ko na hindi niya na kaya, kitang-kita naman sa video na nahihirapan na ang anak ko, pero puro pa din sila paliwanag at daldal pa din ng daldal. Napakawalan yung puso. Kung sino man kayong nasa video, sana managot kayo. Kung ginawa nyo lang ng tama ang trabaho nyo, sana buhay pa ang anak ko hanggang ngayon. Di ko matanggap na wala na ang anak ko ng ganun-ganun na lang. Sa Facebook post ni Kabayan, ibinahagi nito ang litrato ng hospital na nagpabaya sa kanyang anak, kung saan ito binawian ng buhay. Ani sa kanyang post, ito yung hospital kung saan namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ng mga staff dyan. Sana po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Di nyo alam kung gaano kasakit ang pagkawala ng anak ko. Tapos kayong mga nagpabaya kayo, nakakatawa pa at nakakakain ng maayos. Habang ako, sobrang hinagpis ang nararamdaman at galit sa inyong mga pabaya kayo. Lalo na ngayon di ko makita anak ko dahil ang layo ko sa kanya. Di ako makauwi-uwi ng mabilisan. Gusto ko managot kayo, sobrang galit ako sa inyo. Buhay pa sana ang anak ko kung naaksyonan nyo kaagad. Kaya't nagsusumamo ngayon si Kabayan, mga kababayan. Natulungan siyang maikalat ang video para makarating kay Senator Raffy Tulfo, para matulungan siyang mabigyan hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Kaya sana tulungan natin si Kabayan, mga kababayan. Please share para mapaabot sa mga kinauukulan. Maraming salamat po. Mahirap naman ibiyahin ng ganyan yan. Kaya kailangan may stable siya, ha?